Good morning po sa lahat. Gandang umaga at good to see you again. Okay. So salamat sa Panginoon sa pagkakataong lagi tayong binibigyan ng Diyos upang magising tuwing umaga, no? Meron ako nabasa minsan sa Facebook eh. Bawat gising, blessing. Okay, no? Tama nga naman, ano? Sa bawat paggising natin, isang pagpapala na yon dahil meron pong ilan, hindi na nagigising, ano? Kaya, salamat sa Diyos sa mga pagpapalang ipinagkakaloob niya sa atin. At bago tayo magtuloy ay nais natin i-welcome. Ano, ito hindi naman bago sa atin pero lagi natin sila madalang natin sila makasama si Ate Miding. Yan. Palakpakan nga po natin siya. Kailan po ang alis ninyo? Akala ko alis na kayo ng March. Ha? Sa Friday. Okay. Sa Friday, alis na si Ate Miding. Okay. At saka si Cindy. Tinuro pa na. Welcome ulit, Cindy. Good to see you again. Okay? Yung iba naman ay regular na natin nakikita. Pero salamat sa Panginoon at nakakasama namin kayo dito sa gawain na to. At ganun din naman, meron po tayong nasa FB Live, no? Sa ating FB, si Jovelyn. Okay? Ito po naalala ko noong ni-remind sa akin kanina na ito isang mga kabataan noong araw dito sa ating gawain. At ngayon ay nakasama natin siya. Welcome, Jovelyn, sa pagsama mo sa amin. Siya po'y taga-pangarap at kasama na nandun sa pangarap ang mga sumusunod na nakasubaybay din sa atin. Ano? Si Jenny, si Chona, at si Ate Tessie. Okay? Si Tita Ching ay nanonood din sa atin ngayon kasama natin, maging si Ate Tess Galvez, at maging si Joy na nasa stage. No? Welcome sa inyong lahat. Kung paano ang lahat ng mga nandito rin ay wini-welcome natin sa pangalan ng ating Panginoon. Salamat sa Diyos sa kanyang pagpapala at biyaya na pinagkakalooban niya tayo ng pagkakataon para tayo ay makadalo ng gawain tuwing linggo. Sama-samang pagsasamba, sama-samang paglilingkod sa pamagitan ng pagkakaloob, at sa pagkakataong ito, sama-samang mag-aaral ng kanyang mga salita. Okay? So, ngayong umaga po, tayo po'y magtutuloy ng ating pag-aaral at nasa Matthew 18 na tayo from verse 21 to verse 35. Okay? At mula sa mga talatang ito, babasahin po natin at ito po ang ating pag-aaralan. At higit sa lahat, hindi lang po yung pag-aralan, kundi iangkop sa buhay. Okay? Yun po ang pinakamahalaga. Okay? Katulad nga po ng nababanggit ko, we study the Word not to increase our knowledge, but to transform our lives. Okay? Nawa ang kapangyarihan ng Diyos ay sumaatin upang may sakatuparan natin ang kanyang kalooban. So, hilingan ko po ang lahat na tumayo at tayo po ay magbabasa ng scripture from Matthew 18, verse 21 to verse 35. Then Peter came to Jesus and asked, Lord, how many times shall I forgive my brother when he sins against me? Up to 7 times? And Jesus answered, I tell you, not 7 times, but 77 times. Therefore, the kingdom of heaven is like a king who wanted to settle accounts with his servants. As he began the settlement, a man who owed him 10,000 talents was brought to him. Since he was not able to pay, the master ordered that he and his wife and his children and all that he had be sold to repay the debt. The servant fell on his knees before him. Be patient with me, he begged, and I will pay back everything. The master's
The servant's master took pity on him, canceled the debt, and let him go. But when the servant went out, he found one of his fellow servants who owed him 100 denarii. He grabbed him and began to choke him. "Pay back what you owe me," he demanded. His fellow servant fell to his knees and begged him, "Be patient with me, and I will pay you back." But he refused. Instead, he went off and had the man thrown into prison until he could pay the debt. And when the other servants saw what had happened, they were greatly distressed and went and told their master everything that had happened. Then the master called the servant in. "You wicked servant," he said, "I canceled all that debt of yours because you begged me to. Shouldn't you have had mercy on your fellow servant just as I had on you?" In anger, his master turned him over to the jailers to be tortured until he should pay back all he owed. This is how my heavenly Father will treat each of you unless you forgive your brother from your heart. Manalangin po tayo. Panginoon, salamat po muli sa pagkakataong ito na mapagdidiwang namin ang iyong kabutihan, ang iyong biyaya at pag-ibig. Sa tuwing kami nagigising, nariyan ang iyong pagpapala. Salamat, O Diyos, dahil ikaw po ang siyang may hawak ng aming mga buhay. Pinagkatiwala namin ito sa iyo at nagiging tapat ka lagi sa amin. Laging tapat sa amin. Salamat po, Panginoon, sa iyong katapatan. Nawa, O Diyos, masumpungan mo rin kami tapat sa iyo. Lalo't higit sa ganitong pagkakataon na sama-sama kaming makapagpupuri sa iyo at makapag-aaral ng iyong salita. Kumilos ka sa aming kalagitnaan, Panginoon. Ang iyong banal na espiritu, ang kinikilala naming pinadala mo upang gabayan kami lahat at akayin kami lahat sa katotohanan. Panginoon, tulungan mo po kami sa aming mga kahinaan at bigyan mo kami ng kalakasan, magampanan namin ang iyong kalooban. Lalo't higit sa pagkakataong ito na mapag-aralan namin ang patungkol sa pagpapatawad. Salamat po, O Diyos. Sa iyo po ang lahat ng papuri, parangal at luwalhati sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Maaari na po tayong makaupo. At yung ating mga Sunday schoolers, yan. Yung kids ministry natin, pwede na kayong sumama kay Kuya Jason. Hey, nakakatuwa po mga batang yan eh. Paglaki naman eh. Alam niyo po ba sila Kuya Jason eh, dumaan din sa children's ministry nung araw. Okay? Si Joy ang kanilang pinaka-teacher naman noon. At ngayon, si Kuya Jason na ang siyang nagtuturo sa kanila. So darating din ang panahon na isa sa mga kabataan natin na nag-aaral ngayon ay sila naman ang gagamitin ng Diyos pagdating ng araw. Okay? So, last week po ay napag-aralan natin yung topic. Kung natatandaan nyo, ano yung topic natin last week? Yung bungad eh. If your brother sins against you. Naalala niyo yun? Last week, yun ang unang topic, Nakalimutan ko pong itanong sa inyo to eh. Pero gusto ko pong itanong lang, Kasi sabi nga doon, kung ang kapatid mo, at specific po doon na binabanggit, kapatid. Okay? Kung ang kapatid mo, so kapatiran po ito, hindi po ito unbeliever. Specific po ang scripture doon. Okay? Kung ang kapatid mo, okay, hindi
mga ordinaryong tao lang na kaopisina mo or kaklase mo, but specifically, Christian, believer. Kung ang kapatid mo nagkasala sa'yo, okay, ano ang dapat mong gawin? Yun yung pinag-aralan natin last week. Right? Kung matatandaan nyo po. Ngayon, ito po nakalimutan kong itanong sa inyo. What could be the worst sin a man can do to you? Para sa inyo, ano ang pinaka-matinding kasalanan ang magagawa ng isang tao sa inyo? Para sa inyo, anong pinakamatinding kasalanan kaya? Anyone? Sige, Jerry. Yun. Parang ano na rin, ano? Parang slander, no? Paninirang puri. Yung pong siraan ka sa ibang tao. Lalo na kung yung paninirang yun wala kang pagkakataon na makausap mo yung mga taong kinausap niya. Tapos lahat sila ang iniisip, ito ka. No? Sakit nun. Oh. Okay? Masakit yun. So, siguro yung iba, mas matindi pa doon ang iisipin, ano? Halimbawa, murder, theft, rape, adultery, cheating, okay? Pero yung simpleng ano lang no? Paninirang puri. Mabigat na rin, ano? Para sa akin, medyo alam nyo, nung nag-opisina pa ako hindi ko naman alam. Kasi wala nga akong kamalay-malay na sinisiraan na pala ako ng iba kong mga kaopisina sa ibang mga department. Wala akong kamalay-malay. Until ako ay na-assign na mag-interview kasi para sa ISO namin yon ng systems at ako ang isa sa nag-spearhead na baguhin ang system na susunod sa standards ng ISO, no? So nung ako'y nagpupunta na sa mga iba't ibang departments at nakakausap ko ng ibang tao, sa kanila may sinasabi sa akin, ay alam mo Vic, kung hindi kita nakausap ngayon, kung hindi mo ako na-interview, all the time ang nasa isip ko, ganito ka, ganyan. Sabi ko, bakit naman po? Hindi naman tayo nagkakausap, ano? Kasi naman, yung isa mong kasama dun sa department, yun ang ipinapakalat niya dito. Ganito ka daw, ganyan ka, ganito ka. Talaga? Wala kang kalaban-laban dun, ano? Until, yun, nung makausap nila yung tao, makausap nila ako. Kaya nangyari sa akin yun Wala kang kamalay-malay. Maaaring naglalakad ka dyan sa kalsada, no? All the way, confident ka na itong mga kaibigan mo. Pero sa isip pala nila, masama ka. Kasi sinira ang puri ka. Wow, totoo yun. Mabigat yun, no? Offense yun na malaki na kailangan nating tanggapin na ang problema, yun nga, no? Kung kapatid ang gumawa nito. Yan ang masakit, di ba? Kung kapatiran, kasama natin sa church. Uy, alam mo ba, si Jerry, nako, tapos umaattend sa church, tumataas ng kamay. Uy, alam mo ba, si pastor, ano yan? Nako, parang ang sakit sa kalooban, no? Tapos kasama mo, at binabati-bati mo, pagkakasama mo naman, ay okay na okay siya. Pero sa labas pala, kakalungkot. Pero pwedeng nangyayari yan sa loob ng church. Now, last week, diniscuss natin yung topic na yun. Itinuro ng ating Panginoon. If your brother sins against you. Okay? So nakita po natin yung value ng pagtuturo ng ating Panginoon. Anong gagawin daw natin pagka merong ganito, nalaman natin. Halimbawa, nalaman ko na si Milet pala, chinichismis ako sa mga tagapangarap. Sinisiraan ako doon. Tapos pupunta ako doon, may Bible study kami. Tapos yung iba, iniisip nila, ganun si Pastor P. Anong gagawin ko? Di ba?
Tinuro sa atin last week yon. Okay? Tinuro sa pamagitan ng salita ng Diyos. Natatandaan nyo ba? Okay? Ang una, private conversation. Kausapin mo muna siya one-on-one. Okay? Narinig na, parang summary lang ito nung last week. Ha? Pangalawa, pag hindi nakinig sa'yo, magsama ka ng iba na magpapatotoo. Okay? Pagka hindi pa rin nakinig sa'yo, sabihin mo na raw sa church. So, private conversation, 2 or 3 witnesses, tapos church awareness, para alam ng buong church na meron siyang ginagawang ganito, paninirang puri sa kapatid. Okay? Kaya para aware ang lahat na, ay, grabe pala tong kapatid natin ito, no? At pag hindi pa rin nakinig sa church, na ihinto niya yung ganong klaseng kasalanan, slander, kasama yun sa mga pinag-aralan natin last week, no? Nilista natin yung mga kasalanan na sinulat ng Biblia. Okay? Hindi tayo lumayo sa Biblia, Kasi maaring yung kasalanan, maaring sa ating definition lang. Pero inilista natin last week, ano ang mga kasalanan na sinabi ng Biblia. At ang slander o paninirang puri, isa yon. Okay? At kung ilang beses nga binanggit from different passages. Okay? At pag hindi pa rin nakinig sa church, non-association. Okay? Yun ang kinuwento sa atin ng Panginoon sa Matthew 18 nung nakaraang linggo, verses 15 to 20. Okay? So makikita natin na merong tawag ng mga Bible scholars na doon, church discipline. Kung paano didisiplinahin ang isang kapatid na nagkakasala. Una, private conversation muna. Pag hindi nakinig, pag nakinig, okay na, tapos na yon. Case closed. Huwag na nating ikalat pa. Tapos na nakinig na nagsisi na Di ba? Yun ang napakinggan natin nakaraang linggo. Pag hindi nakinig, saka magsama ng 2 or 3 witnesses. Pag nakinig, okay na. Huwag na ikalat pa. Case closed. Tapos na nagsisi na Pag hindi pa rin nakinig, ipa-aware sa church. Ipa-aware ang church na may ginagawang kasalanan tong isang to. Okay? At pag hindi pa rin daw nakinig sa church, non-association. Wag mo nang, baka mahawa ka pa Pagka nagsimulang manirang puri yan Tapos ikaw, meron kang konting hugot din doon sa isang tao Susulsulan mo, dadagdagan mo, di kasama ka na ngayon nagkasala. Okay? Kaya non-association. Huwag ka masyadong makihalubilo sa ganong klaseng tao. Dahil nakakahawa. At makakasira ng testimony ng church. Okay? Diyan sa church ninyo, itong isang kapatid nyo na pupunta-punta dyan panay ang paninirang ginagawa sa mga members nyo. Okay? Kaya walang mapupunta, walang magiging magandang testimony ang church pag ganun ang kapatid natin, di ba? Kaya nga, pinakikita sa atin ng Panginoon kung ano dapat nating gawin. So, merong church discipline na tinatawag. Hopefully, magawa natin ito. Pero, kung minsan, nabanggit ko na rin noong nakaraan, na meron tayong kuminsan alinlangan sa pagdidisiplina. Pero, kaya nga ang prayer natin last week is bigyan tayo ng Diyos ng kalakasan ng kalooban. Naggawin ito. Bakit? Ang pinaka-principle, the presence of God. Pagka tayo'y dumidisiplina, nabanggit doon sa last verse, last week, if 2 or 3 are gathered together in my name, there I am in the midst of them. It's not about prayer. It's about church discipline. Nung binanggit ni Jesus yon. Kaya nga pagka tayo dumidisiplina ng member na nagkakasala, hindi naman dahil sa gusto natin palabasin na holier than thou, kundi yung presence ng Diyos nandoon sa ating kalagitnaan. That's the principle behind church discipline. There I am in the midst of them, sabi ni Jesus. Okay? So, it's the presence of God
that makes sense kung bakit dapat lakasan natin ang loob natin sa pagdidisiplina. But then, ito po nakakalungkot. Some churches naman at the extreme give emphasis on discipline, pero meron pang kasunod sa pagdidisiplina. Naalala niyo yung sabi, if your brother sins against you, okay? At pag kayo na tinanggap niya at nag-confess siya, you won your brother over. Okay? Pero merong process yun. And what's the process? Kung yung isa nag-repent, ikaw na offended, ano dapat ang gagawin mo? To forgive. May process yun eh. Forgiveness. Magpatawad ka. Kung halimbawa, ang isang kapatid nagkasala sa akin, diba si Henry, nilapitan ko siya. Sinabi ko sa kanya, Neil, alam mo, na-offend ako kasi narinig ko na ganito, kinikwento mo, ganito ako, ganyan. Pagkatapos, si Henry, nakinig na. Ay, naku, sorry pastor, sorry talaga. Ngayon, ang tanong, patatawarin ko ba si Neil? Ang dami mo nang pinagkalata ng chismis eh. Ang dami mo nang kinuwentuhan na ganito ako. Paano mo mabawiin yun? Di ba? Ang tendency natin, masama pa rin ang loob ko kay Neil. Ang dami niyang pinagkwentuhan eh. Forgiveness. Yun ang isang issue eh. Okay? Nag-repent yung tao, pero yung offended, nag-forgive ba? Yan. Kaya nga po yung topic natin today is all about the truth about forgiveness. Ang isang katotohanan na dapat natin makita patungkol sa pagpapatawad. Actually, masasabi ko po sa inyo, sa aking counseling practice, okay, simula po nung ako ng 2010, nagsimula po akong graduate at meron na po talaga kaming actual counseling practice. Ito po ang isang observation ko. Okay? Forgiveness is the first thing people want to receive when they are the offender. But the last thing we want to release when we are the offended. Observation ko po yan sa counseling practice ko. Pagka tayo ang nakasakit, ang nagkasala, ang offender, gusto natin agad patawarin tayo ng tao. Pero kung tayo naman yung na-offend, nako, ang bigat, ayaw nating mag-release ng forgiveness. Okay? Human as we are, sasabihin natin, kasi naman, ang hirap talaga yung ginawa sa akin ni Neil, na ako'y siraan niya kung kani-kanino. Sino-sino yung mga yun? Paano ko may papaliwanag sa kanila na hindi ako ganun? See? So, ang tuloy, nahihirapan tayong mag-release ng forgiveness kung tayo yung offended. Pero kung tayo yung na-offend, please naman, patawarin mo na ako. Diba? Kung minsan nagmamakaawa pa tayo, please, patawad. Okay? Kaya observation ko po yan sa pagdating sa forgiveness. Ang hirap pong magpatawaran, lalo na kung minsan yung mag-asawa or yung isang kinakaunselan ko na kaya masama loob niya, kaya umalis siya sa church ay dahil masama ang loob niya sa nangyaring leadership. Meron pong ganun. Meron po akong isang kinakaunselan ngayon na pastor na umalis ng church nila dahil sa may ginawa ang leadership sa kanya. At nahirapan din siya. Pero after, kasi November pa kami nag-start ng counseling. Medyo ngayon, okay na po siya. Na-release na rin niya. Okay? Pero ang hirap, nahirapan din siya. Bumitaw agad. Okay? Ito po observation ko. Forgiveness is the first thing we want to receive if we are the offender, but the last thing we want to release if we are the offended. Okay?
Marami po akong books about forgiveness. Embodying forgiveness, ibig sabihin yung pagpapatawad ay dapat kasama na sa lifestyle natin. At yun po ang isang sinulat ni Robert N. Wright. Okay? Sabi po niya, forgiveness is our willingness to abandon our right to resentment. Tanggalin natin yung ating karapatan na sumama ang loob. Okay? Tanggalin natin yun. Negating negative judgment and indifferent behavior towards the one who unjustly injured us. Okay? Abandon our right to resentment, negative judgment, and indifferent behavior towards the one who unjustly injured us, while at the same time fostering the undeserved qualities of compassion, generosity, and even love towards that person. Para kay Robert N. Wright, no? Yung pong author ng Embodying Forgiveness. Para sa kanya, ang pagpapatawad ay hindi lang yun. O sige, hindi na masama loob ko sa'yo. O hindi na kita i-judge. Hindi na ako indifferent. Yung iiwasan na lang kita. Okay? Pero, hindi lang yun ang forgiveness para sa kanya. Sa kabila nung tatanggalin mo tong judgment mo, resentment mo, sama ng loob, pati na yung indifferent behavior mo sa kanya, bibigyan mo rin siya ng compassion, generosity, and even love. Kasi kung minsan tayo, ginagawa natin o sige, pinatawad ko na siya, pero iwasan ko siya. Diba? Ganun ang gagawin natin, Para hindi na kami magkabanggaan pa. Kulang yun As far as God is concerned, kulang yun. Kailangan ibigay mo rin yung compassion, love, and generosity. Okay? Yun po ang pinakitang halimbawa ng ating Panginoong Jesus. Yung compassion, love, and generosity. In spite of, okay, he doesn't deserve death. Pinako siya. Ano una niyan sinigaw? Malapit na po yung ating Semana Santa, Father, forgive them, for they do not know what they are doing. So, andun pa rin yung compassion, yung love, yung generosity. Hindi lang yung, okay, sige, hindi na ako sasama ng loob sa'yo, hindi na kita i-judge, iiwasan, magiging indifferent na lang ako, okay na, iiwas. Hindi lang yun kundi sasamahan mo pa ng pag-ibig. Sasamahan mo pa ng pag-ibig. Yun ang forgiveness, according to Robert N. Wright. At si Everett Worthington, yung kanyang book naman, ay nagbigay ng magandang illustration on how to forgive. Talagang step by step na pinag-aralan po namin. Sabi ni Everett Worthington, forgiveness is a voluntary decision. So it's not imposed. It is a voluntary decision to give up the right to revenge and release a person from any interpersonal debt incurred by wronging you. Yung bang i-give up mo yung karapatan mo maghiganti. Kung minsan tayo hindi man tayo makabawi, nasa isip pa rin natin yung paghihiganti. Paano ko gaganti sa taong ito? Bagamat di tayo kuminsan makabawi, Paano ko kaya sisiraan din si Neil sa laki ng paninirang puri na ginawa niya sa akin? Yeah, parang ganon. Okay? Pero kay Worthington, forgiveness is to give up such right. Okay? Hayaan mo na yun. Okay? From any interpersonal debt incurred by wronging you, voluntary release of your right to condemn and get revenge on the person who hurt you. So hindi lang ikaw sasabihin mong iiwasan mo, hindi lalagyan mo pa ng pag-ibig, kundi wala na sa isip mo ang maghiganti.
Kaya nga po, isa sa mga, tingnan nyo, ang ating Panginoong Yesus sa pinakadakilang halimbawa dito eh. Sa kabila ng ginawa sa Kanya, walang paghihiganti man lang ang nasa isip niya, kundi ang kanyang nasa isip pa ay pagliligtas. Pagliligtas, kung paano ililigtas ang sanlibutan. Okay? So, ano pong okasyon? Bakit nagkaroon ng ganitong tanong? Nabanggit ko na po kanina na ang okasyon ay yung nakaraang linggo. The occasion of the question is, if your brother sins against you, yun ang intro ni Jesus last week eh, no? Sa kanyang mga alagad. Pagka may kapatid na nagkasala sa inyo, go, show him his fault just between the two of you. Ito yung sinasabi ko, no? Na private conversation muna. Kayong dalawa lang muna. If he listens to you, you have won your brother over. Ayun na eh. Okay? Pag nakinig, nagsisi, nagrepent, you would have won your brother over. Okay? If your brother sins against you. Kaya nga pagkatapos magkwento ni Jesus patungkol sa church discipline, okay? Yung process ng church discipline, private conversation, 2 or 3 witnesses, church awareness, then no association. Pagkatapos niya ikwento yon sa verse 20, pagdating ng verse 21, ito na yung binasa natin kanina. Si Peter nagtanong. Peter came to Jesus and asked, Lord, how many times shall I forgive my brother when he sins against me? Up to 7 times? Ang context, di ba? Parang ganito. Papakinggan nyo, ha? Kung ang kapatid mo'y nagkasala sa iyo, ito dapat mong gawin. Now, ito si Peter ngayon. Isa sa mga alagad na nakikinig. Lord, tanong, kung halimbawang patatawarin ko ang isang kapatid na nagkasala sa akin, up to 7 times, how many times should I forgive my brother? Okay? So siguro ang iniisip ni Peter, baka ma-subject sa abuse. Patawad ka ng patawad, tapos aabusuhin ka. Anyway, pagkatapos naman ito pag nagawa akong kasalanan, patatawarin naman niya ako Okay? Baka reality to di ba? Real question to, yung kay Peter. Hanggang kailan ko siya patatawarin? Kung lagi siyang patatawarin, abay, baka abusuhin ako niyan di ba? So how many times should I forgive my brother when he sins against me? Up to 7 times? Actually, sa Old Testament, sa Amos, at sa ibang mga books, ang nakalagay lang kasi lagi doon 3 times 3 times lang ang extend mo ang pagpapatawad. Pero, etong si Peter, dinagdagan, sinobrahan pa 7 times. Ayan. At yung 7 na number, medyo parang madalas gamitin din ng mga scribes. Parang isang round number yan. Diba? On the 7th day, God rested. Marami pang iba sa Deuteronomy, Psalms, Proverbs, at saka sa ibang mga books na laging 7 ang parang extension ng grace. Okay? Kaya nga hindi ko masisisi si Peter na ang tanungin niya up to 7 times, sobra-sobra na yon. Kasi sa Old Testament hanggang 3 times lang. 3 beses lang. Alam niyo, ngayon ko lang naiisip, Kasi noong araw, pagka may didisiplinahin ko yung mga anak ko, hanggang 3 lang yun Siguro alam ng mga anak ko yan, Pagka una, alam ba, ginagalaw nila anak, huwag mong galawin. Pangalawa, di naman kasalanan, di ba, kung tutuusin. Pangalawa, pag ginalaw, wawarningan ko, anak, huwag mong galawin, di ba sinabi ng daddy sa'yo? Kasi anak, pagka yan ginalaw mo, at mahulog, mabasag, bukod sa mawawalan na tayo ng vase, baka mamaya masugatan ka pa. Pangalawa yan. At sa susunod na galawin mo pa yan, anak, papaluin ka na ni daddy. May 3 times At pagkatapos nun, ginalaw pa rin. Ayan. Alam ng mga anak ko yan. May palo talaga yon. Okay?
nung araw, yung panahon ko. Okay? Talagang pagka pinalo ko sila, papaliwanag ko muna, anak, di ba ni-remind na sa'yo ni daddy na huwag mong galawin yan? Kasi ganito, ganyan. Binigyan pa kita ng warning. Pero ayoko anak, lumaki kang matigas ang ulo mo na hindi ka sumusunod. Kung tutusin, hindi naman kasalanan yan, di ba? What if? May nangyari nga, nabasag, nasugatan yung bata, yung tibo, dumikit. Okay? So, yung kasama sa warning yun, ano? Yet, okay? Sinabi ko, di ba sabi ko, pagkatapos niyan, papaluin na kita. Hindi pa ako tapos, hindi pa ako namamalo, umiiyak na yung mga anak ko. Kasi alam nila, pagka sinabi ko yon, tinutuloy ko. Okay? Tinutuloy ko po, sabi, hindi po pare-pareho ang ating pagdidisiplina, pero ganun po yung approach ko. Pak! Talagang malakas na palo. Dito. Tsinelas. Okay? Pero pagkatapos niyan, yayakapin ko rin sila at sinasabi ko, alam mo anak, mahal kita at ayoko na mapariwara o hindi maging maganda ang ugali mo paglaki mo. Okay? Na hindi ka maging masunurin. Okay? So, sa akin, hindi ko po alam kung tama yung pamamaraan ko. Kasi sa panahon natin ngayon, medyo hindi ganun ang tamang pamamaraan. Pero, sinusunod ko lang yung Bible na spare the rod, spoil the child. Okay, anyway, meron 3 times, no? Pero si Peter, 7 times. Anak, hanggang 7 ka lang, ha? hindi. Sample lang yun, no? Pero 7 times. So, ito pong 7 number, ay kung tutuusin, malaki na to. 7 beses kong patatawarin yung kapatid ko. Baka naman, abusuhin na ako nun. Okay? Now, sumagot si Jesus do sa parang tila baga ipinagmamalaki ni Peter na 7 times. Kasi yung scripture 3 times lang. Ito ang sagot ni Jesus sa verse 22. I tell you, not 7 times, but 77 times. Sa scripture po, sa mga sa mga Bible scholars, hindi po 77 times ang pagkaka-describe dyan. 77 times. So, hindi po 77. Parang 77 times. 7 times 70, 490 times. Okay? Ang tagal nun. Okay? Ikaw ba'y magbibilang pa ba? O, nakatatlo ka na. 10 ka na. 100 ka na. 495. Alam nga naman magbilang ka. Ano? Sabi nga ng love sa 1 Corinthians 13, no? Love does not keep a record of wrongs. Okay? Tapos ikaw, nagre-record ka ng 490 times. Alam nyo, hindi naman yun ang pinaka-emphasis ni Jesus eh. It's that the maximum number of times. Okay? At hindi rin niya binubura yung church discipline na if your brother sins against you. Kinuwento na nga niya yun, no? So, it's all about forgiveness. It's not about the frequency. It's all about forgiveness. Magpatawad ka. Okay? At mas lalong nilinaw ni Jesus ito by telling a parable. Yan. Nagkwento siya sa ng isang parable. Sa Matthew 23 at Matthew 18 verse 23 to 25. Therefore, okay? So it's not 77 times but 77 times. Therefore, the kingdom of heaven is like a king. Katulad ng isang hari. Ang paghahari ng Diyos ay katulad ng isang hari na nakipag-settle ng kanyang accounts sa kanyang mga servants. Tingnan niyo po yung pong kasalanan i-compare saan i-compare? Sa utang. Para bang may utang ka. Ayan. Di ba pagka may utang ka, may babayaran ka. Pagka hindi tayo makapagbayad, sasabihin mo natin,
Patawad muna ako ngayon, ha? Ayun, patawad. Mula sa salitang patawarin. Forgive me. Di ba? Parang gano'n, di ba? Kaya maganda yung term ng Tagalog natin, patawad. Pagka tayo humihingi ng tawad, pinabababa natin yung presyo. Tawad naman. Ya? Pinabababa natin ang ating sintensya. Okay? Anyway, doon po ikinumpara sa utang. Ang kasalanan ikinumpara sa utang na para mang kailangan mong bayaran. So yung kasalanan may kabayaran. At yun ang sinasabi din ni Paul. Ha? Lahat ng kasalanan at ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Binanggit ni Paul sa Romans yun. So parang ikinumpara ngayon ni Jesus yun. May isang hari, ang paghahari ng Diyos ay katulad ng isang hari na nakikipag-negotiate na sa mga utang ng kanyang mga servants. Okay? Then immediately, sa verse 24, as he began the settlement, nung nagsisimula na siyang makipag-ayos doon sa mga may utang sa kanya ng mga servants, a man who owed him 10,000 talents. Yan. Yung talents, ano po ibig sabihin ng talents? Okay? So, monetary value po ng talents sa kanila, okay, is equivalent to 6,000 dinari. Dinari po kasi ginamit dun sa fellow servant. Magkano ba yung 6,000 dinari? 1 dinari is equivalent to 1 day wage. Magkano wage ngayon? 600. Tama ba? More or less, ano? 600 daily wage. So times 6,000. Yun ang dinari. Yun ang equivalent ng dinari. Okay? Tama ba? Pagkatapos, i-times mo sa 10,000 talents. Kasi 1 talent is equivalent to 6,000 dinari. 1 dinari is equivalent to 1 daily wage. So 600 times 6,000 times 10,000. Di ba? Itong pong version na binabasa ko ngayon, New Living Translation, direct sinabi sa Matthew 18 na ang equivalent nung kanyang utang, in the process, one of the debtors was brought in who owed him millions of dollars. Millions of dollars. Yun ang New Living Translation. Kasi iba-iba pong translation. Ito gamit ko dito, NIV. Sa New Living Translation, millions of dollars yung equivalent do sa $10,000 at 10,000 talents. Pagka millions of dollars, ano equivalent sa peso niyan? Billions of pesos. Okay? Kaya nga, kung i-compute daw yan, according sa isang nabasa kong commentary, it's equivalent to 30 billion pesos. Yun ang utang ng taong ito. 30 billion. Magkautang lang ako ng 1 million, hindi na siguro patutulugin nun. May problema na ako kung paano ko babayaran yun. 30 billion? Okay? So, ang sabi ngayon ng master, since he was not able to pay, the master ordered that and his wife and his children and all that he had be sold. Ibenta sila para nang sa makabayad sila ng kanilang utang. Alam niyo po, kung tutuusin, the amount is secondary. Kaya lang, ipinapakita po ng Biblia na napaka-imposibleng mabayaran mo yung utang na yon. Yun po yung pinaka-point doon. Imposibleng mabayaran mo yung utang sa laki. So parang kung ikukumpara natin sa kasalanan natin, may kasalanan tayo kuminsan na napaka-imposibleng mapatawad pa. Ha? May mga kasalanan kuminsan tayo nagagawa na parang napaka-imposibleng mapatawad. Kaya ang sabi ng hari, ibenta yung mga yan, okay? Para sa ganun, makabayad sila ng kanilang mga utang. But, pagdating sa verse 26, the servant fell on his knees before him. So, it's a gesture of pagmamakaawa.
pagpapakumbaba, right? Patawarin mo po ako. Be patient with me. Okay? And I will pay back everything. Wow. Ganda nun, ano? Be patient with me and I will pay back everything. Lahat, ha? Talaga lang, ha? 30 billion. 30 billion? Magagawa mong bayaran yon? Kumbaga sa ano no? 30 billion? Kasi yun ang pangako niya Be patient with me and I will pay back everything. Kung kayo yung hari, patatawarin nyo ba to? So, sige, okay na. Okay? Pero, nakakatuwa po yung haring yun no? Kasi, sabi po sa verse 27, the servant's master took pity on him. Wow. Cancel the debt and let him go. Wow. Oh Lord, sana ganun din sa akin. Yung laki ng utang ko. Okay, mapatawad na ako at makancel na lahat. At malaya ka ng makakakilos. Di ba? Pagka may utang ka, hindi ka malaya makakilos No? Parang, oh Lord, okay? Hindi ka makatulog pagka may utang ka Or may kasalanan. Okay? May kasalanan. Pero yung iba, kahit nakagawa ng kasalanan, mahimbing pa rin nakakatulog. Yet, okay? Nasa kanila po yun, nasa puso, Pero ang pinakamaganda dito, the king, the servant's master, okay, took pity on him, canceled the debt, and let him go. Alam niyo, isang katotohanan patungkol sa forgiveness na natutunan ko po dito is that God has forgiven us much more than we can imagine. The servant's master is the king. Base doon sa kwento. And ang base sa kwento ni Jesus, the kingdom of heaven is like a king. So ang paghahari po ng Diyos, ang pagpapatawad ng Diyos sa atin is more than we can imagine. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Okay? Alam niyo po, kanina tinanong ko sa inyo, what is the worst sin man has done to you? Pwede kong itanong naman ngayon, what is the worst sin we had done in life? Perhaps against ourselves, against others, or even against God. Pero whatever worst sin is that, God is willing to forgive us. Kahit gaano kalaki ang nagawa nating kasalanan, God is more than willing to forgive us. The servant's master took pity on him when he begged and asked for forgiveness. Patawarin mo ko. Babayaran ko ang lahat. Be patient with me. Babayaran ko ang lahat. Wow, alam niyo po, ang ating Diyos hindi po matutumbasan ang kapatawarang igagawad niya sa bawat isa sa atin. Kahit na gaano kalaki yan. Siguro yung iba, baka wala tayong masyadong nagagawang kasalanan, kaya papetics lang din tayo. Ako, ilang beses ko na po nakwento sa inyo dito ang naging buhay ko at kung ano nagawa kong kasalanan noon bago ako makakilala sa Panginoon. At yung iba maaring meron din tayo nagawang kasalanan na napakalaki na tingin natin hindi na mapapatawad. The truth about forgiveness, God is willing to forgive you on that. Kahit gaano kalaki yung kasalanang nagawa ninyo. Ganun po kabuti ang ating Diyos. Huwag niyo pong kalilimutan yon. Yan po ang first principle or truth that I have learned about forgiveness. God has forgiven us much more than we can imagine.
Si Paul, kasi siya, siyempre, tao, di ba? Si Jesus, Diyos, di ba? Si Paul ay mayroong ganitong karanasan na napakalaki ng kasalanang nagawa niya. Ano napakalaking kasalanan nagawa ni Paul? Pinapapatay niya ang mga tao. Lalo tigit ang mga Christians. Ha? Kaya nga doon sa 1 Timothy chapter 1, verse 15 to 17, sinabi ni Paul yon, "Here is a trustworthy saying that deserves full acceptance. Christ Jesus came into the world to save sinners." That's really the purpose of Jesus. Why He came on earth. To save us. To seek and save the lost. Yun ang mission statement ni Jesus. Okay? Christ Jesus came into the world to save sinners, sabi ni Paul, of whom I am the worst. Kung alam natin yung kwento ng buhay ni Paul, alam natin worst sinner siya. Bakit? Murderer. Blasphemous. Lahat na ng kasalanan nasa kanya. Proud. Okay? Lahat na ng kasalanan na kay Paul. But for that very reason, I was shown mercy. So that in me, the worst of sinners, Christ Jesus might display His unlimited patience as that example for those who would believe in Him and receive eternal life. Kung meron man sa atin dito, nagsasabi na yung kasalanan ko hindi kayang patawarin, napakalaki. Mas lalaki pa kaya yun sa kasalanang nagawa ni Paul na nagpapapatay ng mga Kristiyano? Na nilalait ang Diyos? Na napakayabang? Mas lalaki pa kaya yung kasalanan mo? Si Paul nga, ganun kalaki ang kasalanan. Kaya nga tinagurian niya ang sarili niyang worst of sinner. But he experienced the forgiveness of God. Our God is a forgiving God. Full of compassion, full of mercy, with unlimited patience. Wow! Tayo kung minsan maikli ang ating PC, no? Tinatawag, maikli ang ating pagpapasensya sa tao na nagkakasala sa atin. Na kung minsan hindi naman kasalanan katulad nga yung sinasabi ko sa inyo, yung paggalaw ng vase, kasalanan ba yun? Hindi. Kaya lang may consequence. At ayokong maranasan nila yung consequence. Ang kasalanan doon is yung disobedience na. Winarningan na tapos hindi mo pa rin sinusunod. Yung disobedience sa magiging kasalanan doon. Kung minsan tayo, meron nagagawa sa atin ng kapwa natin na hindi naman talaga kasalanan kung tutuusin Pero, maikli ang PC natin. Ang Diyos, dito po pinakita ng ating Panginoon, full of mercy, full of compassion, with unlimited patience. Ganyan po ang ating Diyos Kaya, salamat sa Panginoon. At tayo ay at siya ay nagpakahayag sa atin. I hope and I pray na ma-develop din natin yung ganitong klaseng virtue through God's power. And of course, yung submission natin sa kanyang will. Sana ito po ang taglayin natin. At lagi po nating iisipin sa ating mga sarili. God has forgiven me much more that I can imagine. Okay? Kung sinasabi natin, kasalanan natin sinlaki ng isang syudad, ang pagpapatawad ng Diyos ay sinlaki ng isang bansa. Kung ang kasalanan natin sinlaki ng isang bansa, ang pagpapatawad ng Diyos ay sinlaki ng mundo. Meron ako narinig dating gano'n Kung ang kasalanan, hindi mo alam, pastor, pero ang kasalanan ko sinlaki ng mundo. Ang pagpapatawad ng Diyos ay sinlaki ng universe. Kaya hindi natin pwedeng lampasan ang pagpapatawad ng Diyos. God can forgive us much more than we can imagine.
Kaya makikita po natin, ano kaya ang naging reaction nitong pinatawad na servant kanina? Okay? Biro mo, pinatawad ka ng 30 billion pesos na utang mo. Anong gagawin mo? Naku, ano kaya ang gagawin ko pagka gano'n, napatawad ako sa utang ko, no? Naku, hindi ko po alam kung anong gagawin ko, pero parang nai-imagine ko, magsasaya ako, no? Magre-rejoice. Okay? Samahan niyo ako sa aking pagsasaya kasi napatawad ako ng utang ko ng 30 billion. Okay? Pero anong ginawa nung mama? Yung pinatawad. Sa verse 28, sabi po doon, when the servant went out, napatawad na to ha, and he found one of his fellow servants who owed him 100 denarii. Yung kanina, talents ang ginamit, di ba? 10,000 at per 1 talent is equivalent to 6,000 denarii, which is equivalent to 1 day wage, ang isang denarii. Ito, 500 denarii. So kung 100 denarii. Kung 100 denarii equivalent to 600, okay? So nasa 60,000 lang pesos. 60,000 pesos. Teka, sandali, pastor, malaki din yun. Halimbawa ako, may utang ako kay Henry, 60,000. Malaki pa rin yun, ha? Baka si Henry, singilin pa rin ako, di ba? Oo daw. Pinatawad ka na ng 30 billion mong utang eh. Diba? Pinatawad ka na ng 30 billion mong utang eh. Tapos yung 60,000 mo, hindi na utang sa'yo, hindi mo mapatawad. He grabbed him and began to choke him. Okay? Hindi lang kundi talagang papatayin eh. Pay back what you owe me, he demanded. Okay? So kung titingnan po natin, yung attitude ng tao, pinatawad ka na sa 30 billion, 60,000 di mo mapatawad. Eh pastor, malaki pa rin yun, 60,000, di ba? Bakit nga naman hindi? Okay. Doon makikita nga yung attitude. Baka tulad tayo nitong servant na to. Now, pagdating ng verse 29, his fellow servant fell to his knees and begged him, "Be patient with me, and I will pay you back." Alam niyo pong observation ko? Naobserbahan niyo ba? Yung parehong response ng servant. Yung servant kanina, to the master, ang kanyang sinabi the servant fell on his knees before him. Next slide please, Be patient with me, he begged, and I will pay back everything. Yung forgiven servant, yung fellow servant pala, ang sinabi niya doon sa forgiven servant, his fellow servant fell to his knees and beg, "Be patient with me and I will pay back." Next, please. Ayan. Okay? Servant to the master, yung kanina, na may malaking utang na 30 billion. "Be patient with me," he begged, "and I will pay you back." Yung fellow servant, doon sa forgiven servant, yung pinatawad na, yun din ang sinabi, "Be patient with me, and I will pay you back." Kung tutuusin halimbawa, halimbawa ako, may malaking utang, patawarin mo na ako. Pero maging patient ka sa akin, and I will pay you back everything. O sige, pinatawad na kita sa 30 billion. Eto na ngayon. Bayaran mo ako sa utang mo. Sabi ng isa, "Be patient with me, and I will pay you back." Parehong-pareho nung sinabi ko. Sana man lang naalala niya. Ganito yung sinabi ko doon sa king. At ako'y pinatawad. Diba? Parang na-conscience. Wala hindi man lang naantig Pero may pagkakaiba doon sa sinabi nilang dalawa. Yon, yung everything. Yung isa, sinabi pa niya, with pride. Okay? "And I will pay you back everything." 30 billion. Okay? Yung isa, walang everything. Just pay you back. Okay? Pero makikita natin dito,
Merong tinuturo ang Panginoon dito eh. Ang second truth na nakita ko po dito about forgiveness is that we must forgive others just as God has forgiven us. Pinatawad na nga tayo sa ating mga kasalanan eh. E di patawarin din natin yung ibang nagkasala sa atin. Okay? Tandaan po natin, God has forgiven us much more that we can imagine. So therefore, we must also forgive others, just as God has forgiven us. Sana po matutunan natin itong lesson na to. Mahirap bang gawin to? Mahirap bang magpatawad sa kapwa natin kung naranasan natin ang pagpapatawad ng Diyos sa atin? Alam niyo kung minsan yun ang naglalaro sa isip ko. Yung hindi po marunong magpatawad, baka hindi po nakaranas pa ng pagpapatawad ng Diyos. Kasi kung naranasan mo pagpapatawad ng Diyos, makukuha mong magpatawad eh. Or, baka katulad tayo nitong taong ito, na later, tinawag na wicked servant. Okay? So, sana makita po natin to. I do believe, parang katulad ng sinasabi ni John sa kanyang letter, we love because He first loved us. Naranasan muna natin yung pag-ibig ng Diyos, kaya nakukuha nating umibig sa ating kapwa. Kung naranasan din natin yung pagpapatawad ng Diyos, makukuha nating magpatawad ng ating kapwa eh. Kaya nga siguro, ewan ko lang kung ito ba theological o experiential question, kung hindi ka marunong magpatawad sa kapwa mo, baka hindi mo pa nararanasan ang pagpapatawad ng Diyos. Yun ang nasa isip ko, habang pinag-aaralan ko itong mga talatang ito. Kung hindi ka pa marunong magpatawad, baka hindi mo pa talaga na-experience ang pagpapatawad ng Diyos. Hanggang ngayon, baka meron ka pang kinikimkim na kasalanan na hindi mo kino-confess at hindi mo hinihingi ng kapatawaran sa Diyos. Okay? But then, as much as possible, we must forgive others just as God has forgiven us. Kaya lang, tingnan natin itong servant na to. He refused. And instead, he went off and had the man thrown into the prison until he could pay the debt. Pinakulong pa niya. Paano lalong makakabayad ng utang yung kung pinakulong? Hindi ko maintindihan paano pa makakabayad ng utang ko yun? Kung halimbawa pinakulong ko, halimbawa si Henry, pinakulong ako dahil may utang ako sa kanya. Paano ako makakabayad nila? Pinakulong mo na ako. Masaya ka na nun. Hindi ka na rin nabayaran. Di ba? Ano to? Hindi ko maintindihan itong mga tanong kung minsan sa isip ko. Pero part ng story yon na pinapakita yung wickedness nitong servant na to. Yung kanyang wickedness. Okay? So when the other servants saw what had happened, they were greatly distressed and went and told their master everything that had happened. Verse 32 and 34. And when the master heard this, called the servant in, you wicked servant. Pwede pala tayo maging servant, pero wicked din. Wala naman sana dito sa atin, Kasi tayo, dinadala natin pangalan, servants of Christ Servants kami. Naku, wala naman sanang maging wicked servant sa atin because we do not know how to forgive others. Wicked servant, sabi nung hari, I canceled all the debt. Okay? Because you begged me to, nagmakaawa ka. Shouldn't you have had mercy on your fellow servant, just as I had on you? And in anger, his servant turned him over to the jailers
to be tortured until he should pay back all he owed. Isa pa rin, isang tanong ko nga, no? Paano makakapagbayad kung nakakulong na, pinarusahan pa? Pero ibig lang sabihin nito, sa wickedness natin, may kabayaran din yun. Okay? Kaya sa verse 35, ang conclusion ni Jesus, this is how my heavenly Father will treat each of you. He is referring to the believers. Yun ang isang malaking tanong. Each of you, unless you forgive your brother from your heart. My judgment. It may not be loss of salvation, pero somehow there would be torture. My judgment. Okay? To be tortured. Okay? So, hindi man muna natin i-interpret yung the whole parable, but it's all about forgiveness. Okay? Na meron pong crucial application ang parable na to. Ang kwento ni Jesus na to. Yes, He pictured God as very forgiving, gracious, compassionate, merciful, with unlimited patience, and we must also forgive others, just as He had forgiven us. Or else, ito po yung third truth that I have learned from this parable. Judgment comes for those who do not know how to forgive. Sad to say, pero mismong si Jesus ang may sabi nun, this is how my heavenly Father will treat those who do not know how to forgive. There would be torture. Kaya nga po, hopefully, mula dito sa mga kwento ng ating Panginoon, matutunan po natin yung the very essence of forgiveness, the truth about forgiveness, the spirit of forgiveness is part of our mark as a Christian community. Okay? Kaya nga po pag kami nagkasala sa atin, at nilapitan natin, nagsisi, patawarin natin. Kasi yun ang ano doon, no? Lapitan daw yung nagkasala. Nagrepent yung nagkasala. Pero tayo ayaw nating magpatawad. O teka, binalanse ni Jesus. Kung yung isa, hindi magsisisi, ito dapat gawin. Pero pag nagsisi, ikaw naman na na-offend, magpatawad ka. Okay? Or else, judgment will come. Kaya kung makikita po natin dito, napakalaking challenge po sa ating Christian community, yung forgiveness. I hope and I pray na makita natin itong mga truths about forgiveness. That God has forgiven us much more than we can imagine. That we must forgive others just as God has forgiven us, or else judgment will come to those who do not know how to forgive. So challenge po sa atin lahat ito. It's a challenge. Let us always keep in mind that God has forgiven us much more than we can ever forgive others. Therefore, we must also forgive others just as God has forgiven us. Or else, judgment comes to those who do not know how to forgive. Medyo sad story yung huli. Pero if we will try to do the will of God, ask His compassion, Lord, enable me to forgive my brother, my sister. Okay? I do believe God will give us His grace and enable us to forgive. Wag nating patigasin ang ating mga puso. Wag nating patigasin ang ating mga puso. Sooner or later, baka maranasan natin yung judgment from God.
Huwag po sana tayong umabot doon sa judgment. Rather, tularan natin si Jesus. Kaya nga tayo nag-aaral ng salita niya. Upang nang sa ganun, ay masunod natin ang kanyang kalooban at maipabuhay natin ito. Or else, may judgment po. Hopefully, I pray for everyone here present in this congregation, we may know how to forgive, just our Father has forgiven us. Manalangin po tayo. O Lord, salamat po Panginoon sa minsan pang paalala mo sa amin na tunay na kung paano ikaw nga ay nagpatawad sa amin. Matutunan din po naming patawarin ang aming kapwa. Tulungan mo kami, Panginoon, sa aming kahinaan. Patawarin mo po kami. Lord, pagkalooban mo kami ng biyaya mo, pagkalooban mo kami ng kapangyarihan mo upang magawa po namin ang kalooban mo. Ipaalala mo sa amin ngayon, Panginoon, ang mga taong nagkasala sa amin. At bigyan mo kami ng grace na patawarin sila from our hearts. Thank you, Lord. Nawa, Panginoon, magawa po namin ang kalooban mo. We do not want to suffer judgment, Lord. We do not want to be tortured. We'd rather want to forgive just as you have forgiven us. Lord, nawa, ang message mo ngayon ay tanggapin ang bawat isa at matutunan naming magpakumbaba sa pamagitan po ng pagpapatawad din sa aming kapwa. Salamat po, O Diyos.